Sugatan ang isang obispo ng Eastern Orthodox Church matapos na namasaksak habang nagsasagawa ng misa doon sa may Sydney, Australia. Naganap ang insidente sa The Good Shepherd Church sa may Wakeley, kung saan bukod pa sa bishop ay mayroon ding iba pang bishop na si Mar Emmanuel ay may 3 kataong iba pa ang sugatan. Naitakbo na sa pagamutan ang mga biktima at sila ay nagpapagaling na. Naaresto naman ang sospek at inaalam pa ang naging motibo nito sa pananaksak. Ang insidente nga ay 2 araw lamang matapos ang pananaksak naman na nangyari sa isang mall kung saan 6 na katao ang nasawi, kung saan nabaril at napatay ng mga kapulisan ang sospek din sa naturang insidente. Dako muna tayo sa bahagi po ng Australia. Makiki-update tayo dun sa magkasunod na pong insidente ng pananaksak dyan sa Australia. Kapiling natin sa ating linya ng komunikasyon si Ginoong Denmark Swede, ang ating Bombo International News Correspondent dyan sa Australia. Magandang araw po sa inyo, si Bombo Dennis Hamito ito, and together with me, si Bombo Everly Rico unang-una. Pwede ba kaming maki-update hinggil dyan sa nangyari? Recently, obispo naman yung naging biktima ng pananaksak habang nagmimisa. Base po sa inyong nakuhang impormasyon, ano po ang update hinggil dito, Ginoong Swede? Kanina alas 7 ng gabi, pasado alas 7 ng gabi rito sa Sydney, especially dyan sa suburb ng Fairfield, yung bandang west ng Sydney yan. May isang bishop ng Christ the Good Shepherd Church. Ito ay isang Assyrian Church of the East, para siyang Christian Orthodox, na kung saan habang siya ay nagmimisa ay bigla na lang siyang sinaksak sa harapan mismo ng live streaming, kasi naka-live stream itong kanilang sermon. Ito kasing bishop mayroong 290,000 followers sa Facebook. Medyo controversial din itong bishop na ito. Ito isang anti-vaccine skeptic. At saka marami pa sa mga controversial na issue. Kaya lang very unusual ito nangyari. So, maliban sa kanya, mayroon pang 3 na sugatan. Ito lahat dinala sa hospital. Okay, may nakuha ba kayong impormasyon, Bombo Denmark, kung kumusta naman yung kalagayan ng naturang obispo at lalo rin sa magkakasunod na insidente na ng pananaksak? May mga paghihigpit na ba dyan, yung mga otoridad? After 2 days ago, ay may kahalintulad na at may mga nasawi pa. Ngayon, ito na naman yung kasunod. So, anong mga paghihigpit yung ginagawa ngayon ng mga otoridad, Bombo Denmark? Non-life-threatening naman. Ito yung pangalawang stabbing incident dito sa Sydney pagkaraan nung nangyari nung Sabado. Normal na security rito kasi yung nangyari nung Sabado was due to mental health problem naman yung suspect. So hindi yun terrorist related. Ito naman hindi pa nila ma-establish kasi kapangyayari pa lang lamang mga 2 hours o 3 hours ago. Okay. May tuturing ba na isang uri ng hate crime itong nangyari? Batay na rin doon sa mga initial na mga pahayag ng mga local officials, local authorities at iba pang mga nandyan sa area, Bombo Denmark. Ito naman, hindi pa natin masabi kasi hindi pa tapos ang investigasyon ng polis. Actually, mayroong nagra-riot ngayon sa labas. Nung nalaman kasi ng mga followers ng bishop ito, sila tumakbo doon sa simbahan kasi naka-live stream ito eh. So, yung mga pinagbabato naman ng mga supporter ng bishop, ito mga... Okay. Si Bombo Ever, may tanong din. Bombo Everly? Okay. Nababanggit niyo po na controversial po itong obispo na sinaksak. May informasyon po ba kayo kung possible na meron na siyang pagbabanta sa buwan na natatanggap before? Possible na may threat pero hindi naman nila sasabihin yan kasi nga very controversial ang kanyang mga sermon. Maraming namang hindi may gusto. Kaya lang free society tayo, so dapat igalang nila yon. Okay. Aside from this incident po, may nangyari na rin po kamakailan lamang dyan sa Sydney, Australia na pananaksak din doon sa isang shopping mall. Paano po ba kahigpit yung pinapairal dyan sa pumapasok sa mga mall? Meron din po bang mga ginagawa na scanning sa mga pumapasok po sa mga mall? Dito kasi sa Australia, napakatahimik. Hindi ko naman sinasabi na totally crime zero kami, Kaya lang pagpasok pa rito sa mall, walang gwardiya yan, except for a CCTV camera. So may mga gwardiya na umiikot pero unarmed yan. Tapos yung pagpasok mo nga sa mall, kasi halos walang pickpocket dito eh.
So napakatahimik. So very unusual ang nangyari nung Sabado. Hindi naman yun dahilan sa terorista, yun ay dahilan meron sa sakit sa pag-iisip. How about po, meron na po bang mga warning or abiso naman po coming from the Philippine Embassy sa mga Pilipino po dyan regarding po sa mga incident po na ito? Sa mga ganito, normal na magwa-warning ang embassy. Maraming salamat. Sige. Okay. Thank you so much, Bombo Denmark. Makiki-update na lang kami kung may iba pang mga development hinggil dyan. At maraming salamat sa pagbabahagi ngayong umagang ito. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, ang nakausap natin ang ating Bombo International News Correspondent, si Bombo Denmark Swede, dyan sa Australia, kaugnay nga nung naturang insidente. Samantala, sa iba pa nating balita.